Yun, so good afternoon, no? Eto, second time ko mag-upload ng video na kasi parang nakakatuwa pala, no? Nakakatuwa na gumawa ng videos, pakita mo yung analysis mo, no? Pero ayun, disclosure lang, ang gamit ko na tool for analysis is Elliott Wave Principles, no? So, yun, kung nag-agree kayo, okay. Kung hindi kayo nag-agree, okay lang din, no? Pero ito, views ko to, hindi ko alam din kung mangyayari to. Pero ito, based sa analysis natin, using Elliott Wave Principles, tinitingnan natin kung ano yung mga potential na mangyari, saka hindi dapat mangyari, no? So, huwag na tayo mag-aksaya ng oras, no? Start na tayo. So, since ang mainit ngayon is sa mining, well, sa APX, PX, simulan natin sa mining and oil, no? Industry, no? So, ngayon, nakikita ko, ito yung nakikita ko na long term yan, no? Na ginagawang pattern. So, presently, think nasa wave 2 consolidation tayo, no? Dito sa mining. Nagkaroon tayo dito ng 1, 2. Ito kaya ganyan niya kasi para 1 plus WXY. Kaya nandito yung wave 2. Okay? And then 3, which is, nakuha natin yung 3. Na-explain ko lang pala sa inyo kung bakit ganyan yung count ko. Nakuha natin yung 3 as, ayun, as 200%, no? Ng wave 1. So, yan. 3, tapos mahabang 4, then 5, no? So, yan. Yun yung count natin. 3, 4, 5. And then, presently ginagawa niya is, ayan, nag-wave 2 siya, no? Wave 2. Kung tapos na siya, hindi pa natin alam, no? Okay. Pero mukhang ang dito sa account ko is parang natapos na, no? Kapag tayo ng A, tas B, which is a neutral triangle to. And then C, natin X wave. Tapos, yan, nagkaroon tayo ng A, tapos A, B, C, D, tapos, ayan, C, no? Ngayon, tingin ko, nagkakaroon tayo ngayon ng 5-wave move ulit. Paangat dito. Or, posible rin siya na baka ito lang yung correction na nag-iisang correction, no? Pwede rin siya maging A, B, C, no? Hindi pa natin siya talagang ma-determine kung ano, no? Pero malalaman natin siya after niya makahit ng resistance kung saan man dyan at kung paano siya babagsak. Doon natin malalaman na, ano pala to, tama to, 1, 2, 3, 4, 5. Anyway, so, sa ngayon, kinakount ko muna siya as 1, 2, 3, 4, 5, no? Nakakakita tayo dito ng target, no? Pero ito, ng isang araw ko pa or 2 weeks ago pa yata ito na chart eh. So, hindi ko pa rin ito i-update natin, no? So, sa ngayon, natin 1, 2, 3, 4. Tingnan natin kung valid yung 3. Kailangan kasi, para maging valid yung wave 3 mo, ang rule kasi dapat hindi siya yung shortest. Eh. Diba? So, ayan. Mukha naman siyang 3, no? Kasi, 200% siya ng wave 1 eh. Diba? Kaya ko siya na-count na 1, 2, 3, tapos 4. So, sabi naman dyan, usually 38.2% lang yun. Pero pwede umabot ng 61.8% ng wave 3, no? So, ipo-project natin sa start ng wave 3 hanggang dito sa dulo. So, saan siya? Ayan. Ito nyo. Dito, 61.8% siya nakakuha ng support. So, ayan. Wave 4, no? And then, ang sabi kasi is, ang wave 5 usually is either 100% ng wave 3 or 61.8% ng wave 1 plus T. 30.2 or 61.8. Pero mahaba na ito masyado eh. No? So, mukhang hindi na siya 38.2 or 61.8. No?
Kasi ito na, oh. Tapos nagpasa na siya, no? So, mukhang hindi na rin siya 100% ng wave 3 kasi nagpasa na rin. So ang ano natin is wave 5 ang longest wave dito. Kaya nangyayari to. So sa tingin ko, after the 1, 2, 3, 4, sinahanap natin kung saan yung wave 5, no? Tingin ko, nagkaroon tayo dito ng flat, no? Flat correction dito. So 1, 2, 3, 4, 5. Sabihin, malapit nang matapos tong rally ng mini, no? Sa tingin ko, pace lang dito, no? Malapit na siyang matapos. Tapos, gumagawa na siya dito ulit ng 1, 2, 3. Pero hindi na kasi nag-overlap eh. Hindi na siya valid na 1, 2, 1. Overlap na. So, tingin ko dito, if ganito yung ginawa, kung meron siyang, pwede pa rin pala siya na 1, 2, 3, 4, tapos 5. Hindi na siya 1, 2, 1, 2 dahil may overlap nga eh. Tingin ko baka gumagawa to ng ang tawag nila megaphone, no? Baka nagme-megaphone to. Kasi actually parang megaphone nag-overlap yung mga waves, no? May overlap na nangyayari. Kasi supposedly kapag ka nasa impulse ka, dapat siya, walang overlap ng wave 4 sa wave 2. Ay, wave 4 sa wave 1. Eh kasi ito nga, nag-overlap. So, tingnan natin yung mga Fibonacci na ratios, no? Ayan, so 1, 2, tapos lagpas siya ng 100%, sumabot ng 61.8%. So, tingin ko, pwede tayo magkaroon tayo ng count dito na 1, 2, 3, 4, tapos nagawa na tayo ng 5, no? Gawin natin yung kulay para mabilis makita. Sabi ko, yan. So, kung yan ang ating framework, no? Sa ating terminal na wave 5, dapat ang susunod na move na gagawin is dapat ito, yung wave 5 dapat mas malaki dito sa wave 3. Yung pink na yan, dapat mas malaki. So, pag pinroject mo, dapat lumagpas siya ng 9814, no? 0.93. 9814.93. Yeah, yan yung 100%. Pag lumagpas siya dyan, ito yung mga next targets, no? 127, tapos ito, ayan. Na pinroject natin yung 2618 galing dito sa 1. Para ito yan, no? Kuha natin yan dito. Tama ba? Ito ba yan? Ay, hindi. Teka. Bakit natin na yan? Bakit siya 261? Dito. Oh, hindi eh. Teka lang, mali yata ito, no? Ang 2618 niya is 2618 niya nandito, no? So, mali. 1, 2, 3, 4. Dapat dito ng 200%, no? Mali pala to, no? Teka, buray natin. Ang pagulo yan. 9936.26. 9936.26. 200%. 200%. 5v1. Yan. Tapos, yan. So, eto, hindi siya Eto, etong 9814.93. Yan yung level na dapat i-break niya. Dapat mas mataas. Dapat pagka umangat siya ng ganyan, dapat mas mataas siya dito. Ma-break niya. So, nakakakita tayo ng potential na target dito sa 9936.26 saka 127. Ay, ano ba to? 10,008.08. No. 10,008.08. No ba? 127.2. 0.2%. 5v3. Yan.
So, yan nakikita natin, no, sa mini. So, ulitin natin, para tumama na yung analysis natin dito, dapat itong mini is lumagpas siya, ma-break niya itong 9814.93. Kasi yung 100% nito para mag-megaphone. And then, may potential target siya dito sa 9936 to 10,008. No? Pwede ba tayong magkumuha ng isa pang potential na target gamit tong natin? No? Ayun, itong extension. Fibonacci extension para nakakita tayo ng dalawang na posibleng tamaan pa, no? Diba, ang sabi ko kanina, kailangan malagpasan niya lang yung 9814.93. So, kung tumama siya ng 9821.30, matik yan, ano na yan, ilagpas na, na siya, mas mahaba na siya dun sa wave 3. So, baka pwede na rin target yan, no? Or, kung mas malakas pa siya, baka mabot siya ng dito, 10,016.36. So, bali, umabot lang siya, yung magre-range siya nandito, no? Dito siya magre-range, no? Posibleng tumama. If tama tong analysis natin na gumagawa siya ng megaphone na wave 5, no? Ngayon, no? Okay. So, yan. So, ano yung sabihin niya? Na may potential pa umangat yung mining sector. Ibig sabihin, yung mga mining stocks natin na umangat na, posible pa umangat. Pero yan na, parang patapos na. So, kung ngayon pa lang bibili, medyo langanin na, no? Kasi parang patapos na nga eh. And after kasi yan, posible na yun bumagsak, no? So, ingat tayo kung ano. And pag tinignan talaga natin itong mabigat na to eh. Mabigat siya talaga rito, no? Sa mga levels na yan, no? Ayun, no? Parang, bakit siya mabigat? Kasi nandyan yung mga prior, support, no? Saka resistance, oh. Ano ba itong Pakita natin. Ito, rectangle, no? Ayan, no? Oh, kaya dito pa, oh. Ayun, nandyan talaga, oh. Ganyan. Nandyan talaga yung area, no? Makapal, no? And, eto, simula nung bumagsak ng 2022, parang second time pa lang siya na-check, no? Kung ano yung check na yan, ano na lang kayo, no? Enroll kayo sa CF team. May mga check na yan, no? Pagka hindi kayo gumagamit ng Elliott wave, yan, sige na, price action lang. Parang ilang beses lang yun check yung no? So, yan, tingnan natin kung paano siya mag-react. Ngayon, sinasabi ko na, kung after nito, gagawa lang siya ng ABC. Ano ba yung, wait lang, pag-brush. Pagka gumawa lang siya ng ABC, tapos umangat na ulit, di, tama tayo na, 1, 2, 3, 4, 5 talaga yan. ABC. Ayan na, maganda na bumili pagka na-break to. Pagka gumawa nga siya ng ABC dyan, tapos na-break niya to later on, no? May levels na yan. At bibili ka dyan, no? Kasi maganda. Dito, no? Pag na-break niya, bibili ka dyan. Kasi sabihin, baka posibleng tapos na yung connection. Pero, pag hindi niya yung ginawa, ay, hindi naman niya yung ginawa na ganyan, ibig na nag-ABC, ang ginawa niya ganito. Pag nandiyan siya dito, na ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, wala na. Huwag na lang natin yan, no? Huwag na natin pansinin niya kasi iba yung ginagawa niya. Hindi siya impulse, no? Or baka ito na yung katapusan ng kung ano mang correction dito. Tapos bumagsak na uli siya. No? So, tingnan natin, no? Pero yan, presently, medyo bullish pa tayo sa mining, no? So, yan. Next natin, favorite nyo APX, no? Sabi ko, kung binagbabasa kayo ng mga post ko, kung meron nagbabasa, sabi ko parang ito, to ah, hindi siya mukhang, hindi siya mukhang
impulse, no? Bakit ko yun nasabi? Kasi, yung, kasi, yung, ang pangit nung niya, pangit nung time niya, parang wala tayong makuhang ano, magandang time. Kasi ganito yan, ah, para kasi magkaroon ka ng wave 2, kailangan yung time spent, mas matagal sa wave 1, no? Kunyari, ito, kinount mo ng 1. Yung iba kasi nagka-count na ng dito Dito, nagka-count na ng wave 2, no? Pero masyadong mababaw yun Kumbaga, hindi man lang siya umabot ng parang 23.6% lang yun. Bihira yan sa parang wala namang walang, ayun, no? Masyadong mababaw for a wave 2, no? So, parang malabo na wave 2 to. Kaya, parang simula nangyari to, parang naka-read ako ng posibleng pala to, posibleng WXY, no? Actually, nung nandito pa lang to, nag-aasasabi na ako, nagpo-post na ako, mukhang to, mga X-wave lang to, hindi to impulse. Pero ito nga nangyari, nung una, nag, na, nag-ano ako ng resistance sa levels na to, tapos bumagsak naman, no? Nangyari nga, kaya lang, after nitong bagsak na to, umangat ulit, no? Pero kahit umangat ulit siya, hindi ako nagbabago ng tingin na ano, na posibleng to, WXY pa rin. Kasi eto, ito yung isa pang bakit siya WXY? Supposedly kasi, di ba, meron kang larger wave 1, tapos larger wave 2. Dapat yung smaller degree wave 1, mas maliit kaysa sa larger degree wave 1 mo. Kung ano itong sinasabi ko, again, YouTube na lang, no? Kung ano yung ibig sabihin, no? Pero yun nga, sinasabi ko lang yung analysis ko. Kung parang hindi itong analysis ko, mag-research na kayo, okay? So, ito, balik tayo. So, dapat, kung ang basa nyo dito sa wave A na to, wave 1, dapat mas maiksi itong smaller degree wave 1 mo. Kaya lang, hindi na Hindi na siya maiksi, Nagpas na ng 100%, no? Nagpas na siya. So, hindi siya pwedeng 1, 2, 1, 2. Hindi pwede, no? Pinaka-logical na lang na pwede nating isipin is, to? WXY or baka or pwede rin siya na zigzag, no? Parang A, A, B, C, B, tapos 1, 2, 3, 4, 5, no? Tapos kung makikita nyo rin sa post ko, ako ng wave 4 dito, no? Sa area na to. So, masyado niyang maaga na. Masyado niya maagang, supposedly dito pa March 25 pa, pero, March 25 ng 12:30, pero wala, bumagsak na siya, tapos nag-overshoot pa nung 9:30 pa lang, no? Open nung March 25. So, ako, presently, tingin ko rito, pagka, pagka tinignan ko yung timing niya, masyadong maaga to, no? Masyadong maaga. Kasi wala pang 50% yung time spent niya nito So, tingin ko dito, baka gagawin niya is, baka A, tapos B, C, tapos babagsak pa. Babagsak pa. Pero, ano pa rin yan, goods pa rin tong levels na to, no? Basta banda dyan lang din siya. Mag-extend lang tayo, no? Yan, siguro mga dyan, no? Tingin ko dito, if-fake kayo dito, no? Tingin ko magiging flat ito Magiging flat. Gagawin niya, parang if-fake. Pagka, siya, A, tapos B, no? Tingin ko, break niya. I-fake kayo na, uy, malakas na ulit, malakas, no? Yan. Yan yung gagawin niya, tingin ko.
or dyan, ganyan. Tapos ibabagsak lang ulit kayo dito, no? Or baka lumagpas pa, no? Pero dapat hindi siya aabot dito. Ano na yan, invalid na yan. Hindi siya dapat mga dyan lang, no? Or yun, mga ganyan lang dapat, no? So, paano natin malalaman na paano natin masasabi na baka tama itong pinagsasabi ko ngayon, no? Sa rules, no? Dapat yung wave B, mas matagal yung time na ginamit niya kaysa sa wave A, no? So, dapat ito, wave B, lagpas ang 100% ng wave A. So, sa ngayon, lagpas na siya. Ito yung 100% eh. Ayan, no? Lagpas na. So, mas mabagal na siya umangat, no? So, pero dahil mga medyo bullish pa yung mga candles natin, ano natin na baka meron pa siya na angat, no? Kung saan, hindi pa natin alam. Pero, ang tinitingnan lang natin is, since, ano na siya, baka pwedeng retest niya yung 786%. Or baka, kasi pagka na-break niya itong 786%, no? Ang next na biyahe niya is 1 to 7.2% na. Either 100% or 1 to 7.2%. Pero i-assume muna natin na aabot siya dyan sa 1 to 7.2, no? So, 5.25. So, ayan, posible mangyari yan. Basta ma-break yung 5.04, ganda, ito pag na-break yung 5.04 na 78.6%, ang biyahe niyan is 5.13 to 5.25. Okay? Pero, yun nga, posible kayong ma-fake dyan, no? Posible mag-fake siya, akala nyo, breakout na, yung mga nag-trade ng breakout, no? Hindi na titingnan yung time kung gaano katagal na umangat to kaysa sa bagsak nito, di ba? Kumbaga, mas mahina yung angat niya kasi mas matagal. Yung mga hindi tumitingin dyan, yung mga tumitingin lang dito, breakout nito, ah, ayan, medyo may warning na ako sa inyo, no? Ingat kayo kung bibili niyo yung breakout na yan, no? Kasi dyan marami nagkakamali, no? Pero anyway, yun nga, kunwari mangyari yan, kaya dito, nag-ano siya, umabot siya 5.25, 5.25 kunwari. Ang mga titingin nating levels, ayan, 4.82, 4.71, o kaya, baka pwedeng 4.98 lang. Tingnan natin, hindi natin alam, no? Kung anong next na mangyari. Pwede siya magbitin dito, na ganyan lang. Flat pa rin naman yun. Or, sakso dyan, 100%, i-replace niya itong buong bagsak nitong A, or yan, lalagpasan pa niya dito sa 4.71. Kung anong mangyayari dyan, hindi ko alam, no? Pero ang sigurado, ay, hindi naman pala sigurado, no? Medyo mataas yung conviction ko na posibleng mangyari is if ma-break nga yung 5.04, either babalikan niya yung 5.13 hanggang 5.25. Okay? So yan ang potential na mangyari sa APX. Ngayon, sabi niyo kanina, bullish kayo sa mining, no? Ako, no, bullish sa mining. Oo, bullish, tingin ko, meron pa siyang konting angat, no? Pero, hindi ibig sabihin, no, na pati itong mga, no, paangat na rin, no? Inaano ko naman, naaangat siya, no? Kasi inaano ko siya as wave 4. Pero, hindi pa ngayon. Baka may ilang araw pa, tatapusin niyo muna yung consolidation bago siya aangat, no? Temporarily, meron tayong levels dito sa 5.34 to 5.39, no? Pero after nito, ayan na. Eto, yan. May ginuhitan ko yan ng ano. Babagsak na uli yan, no? Kung paano siya babagsak, hindi ko alam. Or baka posibleng maging flat siya. Maging flat lang din. Sabi yan. Brush. Pwedeng maging flat lang din. O kaya, pwede rin siya maging zigzag. No?
Or pwede rin siya maging A, B, C, D, E, no? Pwede siya maging triangle, no? Triangle, muli. Triangle yan. Yan. Kung alin man dyan nangyari, hindi ko alam, no? Pero, potentially, ito nakikita ko. Magtug siya dyan, then bagsak. Okay? So, yan yung pain ko sa ATX. Okay, next. TX, no? Favorite na to. Ito yung mga hype na yung mga tao dito. Kasi lakas ng akit eh, no? Sa PX, ako sabi ko, ano lang to? Possible na, ano to, ABC lang to. Bakit ko nasabi na ABC lang yun? Kasi ganito, ah, sa rules kasi, no? Dapat yung wave 2, yung wave 2, dapat at least 100% ng wave 1 yung time na gagamitin niya. Pero nakitiling na ko yung mga ibang shot, hindi naman niya nagagawa. Minsan 50% lang or 61.8% ng time okay na. Pero eto, itong rule na to hindi pwedeng mabali. Yung wave 2 dapat hindi umabot ng 300% ng time ng spent ng wave 1 nung kung ina-assume mo na wave 1. So, ito kasi, ito, weekly na tong gamit ko ah. Pag pinareject mo yung time na ito, sa consolidation, kita nyo ba? Na lagpas siya eh, lagpasan, no? Or ano lang, piso lang, no? Na ano, no? Yan, no? Teka, rating natin sa daily. Okay, yan. Ano, medyo, ano eh, medyo, hindi ako, ano dito eh, kung ano, parang kasi dito lang natapos yung ano, parang dito natapos eh, yung correction, no? Dito. Kasi, kung pag sinabi natin na dito natapos yung ano, magkakaroon siya ng, yung trend line, ano eh, magkakatamaan yata to. Tingnan natin na. Hindi pala, no? Mali yata ako ah. Mali yata yung read ko dito, no? Yung mga unang read ko, no? So, ang rule kasi is dapat hindi siya lalagpas ng 300%, no? Kung wave 1 to, natapos yung correction bago mag 300%. So, tapos kailangan yung trend line, hindi na siya tatapikin ulit. Okay. So, hmm, okay. Sige. So, sige ba? Nagkamali ako, no? So, sige. Ika-count ko to ngayon as 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Kaya natin to. Mali, mali. Sorry. Okay. Sabagay, sobrang haba na rin para maging ano eh. Sobrang haba na. Para maging ano lang siya, no? Wave C, no? Yan. Okay. So, yan, no? Baka pwedeng 1, 2, 1, 2, 3. Yan natin. Tingnan natin yung time dito. Okay. Ayan. So, yun, ha? Ganyan ako mag-analyze pala, no? Titingnan ko lagi yung, mas importante sa akin yung time, eh. Pagka hindi siya nag-agree sa time saka dun sa levels, eh, binabago ko yung read ko, no? So, ayan. Since mamumukhang dito na ano, no? Dito sa ano na to, parang dito nagkaroon ng 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko pa alam.
Hindi ko pa alam kung saan. No? Loop. So, yan. So, sa ngayon, nasa ano tayo, no? Nasa wave 3 tayo, no? Sa wave 3 matic, yung haba na nito. Sobrang lakas, sobrang trending. No? Ngayon, pagka nag-project tayo, pag nag-project tayo ng levels, no, na posibleng tamaan ng wave 3, nandito, sa, lagpas-lagpas ng 200, no? Hanap tayo ng isa pang level dito sa smaller degree na 1, 2. Oh, ayun. So, ayan. Mukhang ang tinatahak na daan na itong PX is, ayan, nandito. Kita nyo to, yung confluence dito sa 9.15, 9.15, 2618%, 2618%, 5B1, saka 361.8%, 9.18. Yan. Ayan ha, pagka nakakita kayo ng mga ganyan, mga madidikit na, ano, madidikit na Fibonacci levels, ayan, ayon kay Caroline Boroden, saka kay Robert Miner, ayan, mga Fibonacci confluence yan, no? So, malamang nandyan yung mga potential na targets, no? Give or take. Pwede mag-overshoot o undershoot, pero sa tansyahan, baka nandyan yung, ano, no? Resistance. Tapos, pag tingnan pa natin yung price action, eh, mukhang nandyan yan, no? So, tingnan natin, no? So, yan. Ako, tingin ko dito, yan, medyo, ano pa yan, good na good pa, no? Kaya lang, masyadong mabilis. Wala pa siyang, ano eh, wala pa siyang wave 4, no? Wala pa siyang nangyayaring wave 4. So, kung saan yung 3, hindi ko alam. No? Supposedly kasi dito may 3 dapat na dito. Pero, binibreak lang niya. So, siguro dito meron na rin mga ano to. Tawag dito. Divergence eh. Medyo may divergence na siya. Oh. Divergence na siya. MACD histogram divergence. So yan. Medyo tingin ko pahinga na to. No? Kailangan niya muna magpahinga. Okay. So, kung saan siya magpapahinga, hindi ko alam dahil magpas-lagpas na siya sa levels. Pero definitely, dito. Wala pa tayong wave 4, smaller degree. Okay. So, ito baka 1, 2. Ito, hindi rin ito pwedeng wave 1 eh. Hindi rin ito pwedeng wave 4 oh. Kung itong correction na to wave 4, hindi. Kasi, kita nyo naman, no? Wala pa siyang 50%, no? Nitong rally na to. So, malabong wave 4 yan, no? Diba? So, hindi natin alam. Sa ngayon, meron tayong top dito. Okay? Tapos nagkakaroon na tayo ng divergence. So, tingnan natin kung dito, magkakaroon na ng ano, magkakaroon ng, kung yan na yung top, no? And then, magkakaroon ng correction na wave 4. Tapos, angat ulit siya, pa wave 5, no? Papunta dito sa 9.15 to 9.18, give or take, no? Again, hindi natin, ano, sure yan, no? Baka lang. Baka. Para magkaroon tayo ng wave 3. Yan. Tapos 4. Tapos 5 ulit, no? Sa hindi ko alam kung saan, no? Pero since ano naman yun, logic lang naman eh. Since lagpas na siya ng 261.8%, o di next na niya 361.8%, di ba?
pagka nakakuha ng ano siya dyan, kunwari dyan siya nag-3, tapos nag-wave 4, bumagsak. So, kunwari sa east o 5.58. Kaya next target na niya, dito na. 12, 12.64 to at halos 15. So, yan, yun yung mga posibleng target ng ano, PX. After niya, gumawa ng wave 4, no? Yan. So, hindi naman ako nang-hype, no? Pero sa long run, long term, yun yung posible niyang puntahan. Pero, again, hindi naman siya asa naman kayo, no, na gusto nyo ganyan, no? Puro dire-diretso na pataas, no? Siyempre, kailangan din niya mag-consolidate, no? Magkumuha ng correction. So, tingin ko malapit na to mag-correction, no? Dahil sa nakikita natin ang mga divergence, no? Sa daily. Yan, divergence. Tapos, yan. Yung mga divergences talaga eh. So, tingnan natin kung yung nag-top na siya. Okay? Oh, ngayon, if ever nga nag-top na siya dyan, no? If ever nagkaroon tayo ng top dyan, o saan siya posibleng ano? Ngayon, natitignan lang natin. Ayun, 38.2 to 61.8% nito, no? Oh, so, either 5.03 or hanggang 3.99. Kung saan dyan, hindi pa natin alam, no? Pa natin alam. Tapos, kung gusto natin malaman, nandiyan tayo maghihintay, project natin yung time. Yung wave 4, dapat at least, sabi nila, dapat at least 100%, no? So, kung i-100% mo, matatapos pa yung correction na yan sa ano pa, June 12 pa. Layo, no? Tagal pa. Pero, kung ano, sa akin, ako, sufficient na sa akin na yung correction is umabot ng 50% ng time na i-spend ng wave 3 na ito. So, sa akin, baka ito, May 2, baka tingnan natin kung makakahanap na siya dyan ng support. Pero hindi pa, ayan, mahaba yung window niya. So, ayan, May 2. Tapos, kailangan hindi, actually, di ba sabi ko sa inyo, dapat biabot ng 300% yung wave 2 ng wave 1. Ngayon din, nag-a-apply din yan sa wave 4, no? Dapat yung wave 3, yung wave 4, hindi aabot ng lalagpas ng 300% ng wave 3. So, hindi siya dapat aabot ng November, yung wave 4. Pag lumagpas siya dyan, ay iba na. Iba na yung ginagawa niya. Pero yan, since masyadong malakas naman to, tingnan natin. Tingnan natin kung kailan. So, yan. Posible mangyari. So, pwede siya na babagsak dyan. Or pwede rin siya na ma-triangle dyan. Pwede yan. 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 So, okay. Tapos na tayo sa PX, ano? Sige. Last na. Ito, medyo favorite ko to na panoorin, no? Sa ngayon, no? Ito, SDNet, yan. Meron ako dyan na meron din ako dito post. Sabi ko, nako, parang nagka-triangle to Kaya lang, ang pagkakamali ko dito is, dito ako, dun sa post ko, is dito ako nag-count ng data sa ito, no? Kaya, naglagay ako ng, ano dyan. Pero, invalid dyan. Mali. Okay? Mali yung plot ko. Kasi, ganito pag nagka-triangle kayo, eto, tandaan nyo itong sabihin ko, no? Kailangan, yung B to D line nyo, yung trend line nyo ng B to D, ito B pala to. Yan, yung ito, yung nilinyan ko na yan. I-ano ko tuwing kong red para kitang-kita nyo. Tapos, yan, yan. Pag nagta-triangle kayo, dapat etong walang part dapat ng wave D or ng wave E nyo ang magbi-breach no trend line ng B to B.
So ako, kaya ako nagkamali dun sa post ko kasi ito, okay, yan, nag-breach siya nitong trend line. So mali, mali yung count ko, no? Sorry, no? Sorry. Yung mga naniwala sa akin, sorry naman. Pero ito, in-adjust na natin, no? Ako, ngayon, tingin ko is, meron akong wave dyan. Okay? Tapos, nagwagawa siya ng wave in ngayon. So, bakit? Bakit ko sabi na wave dito? Kasi, usually, ang wave D is 50 to 61.8% ng ng ito waves ng wave B, no? So, pag pinroject ko yan dito, wave B projected dito. Kita nyo na, sakto, nag-high siya sa 1.30. Ayan o, sinakto niya, no? Na 61.8%. Ayan o, ayan, para klaro. Ayan, kita nyo, no? 61.8% siya ng projection nitong wave B. Ayan, 1.30 sakto. Ngayon, ang wave in naman is usually 50 to 61.8% ng wave C. Pero kung medyo malakas siya, pwede na yung 38.2%, no? So, ito, pag pinroject ko itong wave C, para malaman ko kung saan potential yung wave E, ayan na siya. So, ayan, nakakita nyo, medyo lumalawit-lawit dito. Pero, expected yan, no? Expected yan. Try natin ito, mali. Yan. Expected na mangyari yan. Sabi ko nga, 38.2 to 61.8%, no? So, ang range na pwede pa magalawan nito is ito. So, ba yung rectangle? Ito, no? 1.05 to yan, 1.40 pero na-breach na eh. So, yan. Yan yung range ng wave E, no? Kaya lang, ito may napansin ako dito, no? So, supposedly ito yung range niya. O, tama naman tayo, di ba? Ngayon, ito, mukha kasi siyang, itong wave E is flat and flat. Ano, A, B, C, no? Kaya nakita ko, ito, napansin ko, ang haba. Ang haba ng wave C, no? Mabot siya ng 200%. Yung kung nanood kayo ng video ko nung sa PSE, yung mahina yung mic, no? Kasi wala akong mic nun eh. Anyway, kung nanood kayo nun, sinabi ko na kapag mahaba sobra yung wave C, malamang sa malamang yan, ang next na gagawin niyan na pattern is a triangle, no? So, malakas yung paniniwala ko na eto, posible itong mag-triangle, no? Dahil ang haba ng wave C. So, ang tingin ko dito, itong posibleng gagawin na kung nakakuha na siya, kung meron na siyang low sa 1 point, ano ba, 11, no? Kung nag-low na siya sa 1.11, ito ang posible niyang gagawin. No? Kaya natin direct. Ayan. A, B, C, E, E. Tapos, pagka nakakuha na siya dyan ng E, bang! Kaya hindi naman ako sa nang-hype, no? Hindi naman ako sa nang-hype. Pero, ayan, sige, taas pa natin. Kaya ano ngayon? Actually, hindi ko alam kung saan yan. Taas pa natin, i-break natin yan, no? Taas natin, stress, ganyan. Hindi ko alam. Hindi naman ako sa nang-hype, pero nang-hype na rin ako, no? So, yun, yun, posibleng mangyari, no? If ganyan yung gagawin niya. Ako, malakas yung, pakiramdam ko na ganito yung gagawin niya. Dahil sobrang haba nitong wave A. Dami niyang, parang, ang dami niya, tapos i-consolidate lang din naman pala niya, no? Tapos yun, din yung matatapos yung wave A. Yan. So, tingnan natin kung tatama atong, analysis ko, no, na
ganyan yung gagawin niya sa mga susunod na araw, no? Kung ganyan nga, hindi ko alam. Basta based lang sa principles, no? Masyadong mahaba yung wave C sa triangle yan. Parang sa PSE, no? Ito, PSE. Kasi, ay, mali. PSE, P, ito, yan. Diba? Nung pinanood yung isang video na mahina yung audio, no? Eh, sobrang haba. Saan ba? Saan ba yun? Nawala na naman yung brush, no? Ito. Yan o, A, B, C. Yan, haba. No? Saan nangyari? So, consolidate lang siya dyan, no? Sabi ko, nagka-triangle yan, no? Yung ginagawa ngayon. Diba? Parang neutral triangle pa nga yung sinabi ko, no? Mukha kasi neutral triangle. A, B, C, E, E. Yan. So, yan. Kung gusto nyo, malaman kung paano yung sa PSA, tignan nyo na lang yung sa kong video. Pagtsagaan nyo na lang yung audio. And then, yun. Yun yung nakikita ko sa SPNet. Masyado mahaba yung wave C. So, yun na lang po muna. Maraming pong salamat kung nakinig po kayo sa napakahabang video na to. And good luck po sa mga trades ninyo. Salamat po.